morning everyone and good morning Ma'am Pendi. And my topic, our topic for today is it's all about security structure in BARM. And the first one is AFP. AFP is Armed Forces of the Philippines, handle defense counter-terrorism and the major security threats in the region. And ito daw po yung ang AFP daw po ay ang nagpoprotekta sa Pilipinas laban sa mga banta tulad ng mga terrorism and gulo at pag-atake mula sa labas ng bansa, at sila din ang nagtitiyak na ligtas ang nagtitiyak din sila na ligtas ang bansa at mga mamayan. The second one is the PNP, which is the Philippines National Police. There maintains peace and order and enforces the making communities. No? Ang PNP daw ay nagbabantay sa kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad, na sila ang nagpapatupad ng batas at nagtitiyak na ligtas ang mga tao sa kanilang lugar. The next one is the Bangsamoro Government or ang BTA. BTA creates local laws and policies to support and development. Gawain naman ng Bangsamoro Government or ang BTA ay ang gumawa ng mga lokal na batas at patakaran para makatulong sa seguridad at kaunlaran at maayos na pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. The next one is Ministry of Public Order and Safety o ang MPOS. MPOS leads Community Peace Program and Conflict Prevention. Ang gawain naman nito ay ang nangunguna sa mga programa para sa kapayapaan ng komunidad. Sila ang tumutulong maiwasan ang gulo at siguraduhing maayos ang samahan ng mga tao sa lugar. The next one is MILF or BIAF. Former rebel group undergoing decommissioning and now partner in the peace process. Itong dalawang grupo na to ay dating unti-unti naglalagak ng kanilang armas or decommissioning at nakikipagtulungan na sa gobyerno para makapayapaan at kaunlaran na sa rehiyon. The last one is the International Monitoring Team or IMT. IMT oversees the ceasefire and monitoring violations. Ito naman ay sila yung nagbabantay kung sinusunod ng lahat ng mga tigil putukan o ang ceasefire. Sila ang nagmomonitor kung may paglabag at tumutulong para manatiling mapayapa ang sitwasyon. The part 2 will be Laguyo. Next is peacekeeping efforts and challenges. First, normalization. Ito ay ang proseso ng unti-unting decomposition o pagtanggal ng armas sa mga MILF fighters. Kasabay nito, binibigyan sila ng mga suporta tulad ng kabuhayan, edukasyon at iba pang serbisyong makatulong sa kanilang reintegration sa lipunan. Layunin nito na gawing mas ligtas at maayos ang komunidad habang tinutulungan ang mga dating combatants na maging produktibong mamamayan. Next is ceasefire mechanisms. Ang CCCH at AHJAG ay mga mekanismo na nagbabantay at tumutulong na maiwasan ang anumang sagupaan o kaguluhan sa pagitan ng iba't ibang grupo. Kapag may tensyon o insidente, sila ang agad na nagtutulong para
marisolba ito bago lumala. Next is joint teams. Ito ay mga pinagsamang grupo mula sa gobyerno at MILF na nagbabantay at nagmomonitor sa mga lugar na madalas magkaroon ng gulo o banta sa seguridad. Ang presensya nila ay nakakatulong maiwasan ang paglala ng mga sitwasyon at pagpapanatili pagpanatili ng kapayapaan sa komunidad. Next is counter-terrorism. Counter-terrorism, pinagtutulungan ng gobyerno at mga lokal na grupo ang operasyon laban sa mga extremist o teroristang grupo. Layunin nito na protektahan ang mga mamayan at siguraduhin ligtas ang relihiyon laban sa anumang banta sa seguridad. The last is community policing. Ang mga barangay leaders, elders, kabataan at iba pang miyembro ng komunidad ay kasali sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga lokal, mas mabilis na natutugunan ang problema sa seguridad at nagkakaroon ng mas maayos na ugnayan sa pagitan ng komunidad at autoridad. That's all and thank you.